Maraming salamat po sa Panginoong Diyos. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Mula po dito sa dako ng Baguio City, meron po tayong paanohing ibig makapagtanong kay Brother Eli. Si kapatid na Julian Tolentino, 44 na taong gulang, isang Roman Catholic. Ito po ang kanyang tanong, Brother Eli. Isa pong magandang araw at gabi sa lahat ng dako ng mundo po. Ang katanungan ko po, Brother Eli, ano po ba ang pinakamabuting magagawa ko ng tao upang ako ay maligtas at makaanit sa totoong relihiyon sa Diyos? Kasi po, sa tagal-tagal ko nang nagsusuri, kabi-kabil na po ang tukso. Yun lang po. At may pangalawa pa po akong question. May nabasa pa po ako sa Biblia na ang langit at lupa ay maglalaho, ngunit ang salita ko ay di maglalaho. Magagamit pa po ba ang salita ng Diyos sa mga taong naligtas na? Salamat po. Alam mo, ang existence ng salita ng Diyos is beyond the existence of our earth and our heavens. Now, the Word of God will outlive the heavens and the earth now. Ngayon, magagamit pa ba yung salita ng Diyos doon sa naligtas ka na? Siyempre. Kaya nga hindi mawawala yun eh. That will remain in memory forever. The words, yung mga salita ng Diyos na nagligtas sa'yo, naging dahil ng kaligtasan mo. Maalis ba yun? Na halimbawa, nasa eternity ka na, sasabihin, ba't ka nandito? Kasi hindi ako nangalo niya eh. Bawal ng Diyos kasi mangalo niya eh. O bawal maltratuhin yung asawa. Sabi ng Diyos, ibigin mo yung asawa. Salita ng Diyos yun eh. Yung salita ng Diyos na yun, hindi naman mawawala yun eh. Kaya maiisip mo, kaya pala ako naging dapat sa Diyos, yung asawa ko minahal ko nung nasa lupa kami. O, kaya pala ako napunta rito sa langit, iginalang ko yung aking ama't ina. Tumalima ako sa kanilang mabubuting ipinapagawa. Kaya maaaring ma-impression ng mga tao. But kailangan pa ba yung salita ng Diyos pagka nandun ka na sa langit, nasa bagong langit, sa bagong lupa, naligtas ka na? Basahin natin ang 2 Pedro 3:13. Ngunit ayon sa kaniyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Doon pala nakatira yung katwiran ng Diyos, yung mga salita ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa. Yun ang magiging permanent place ng salita ng Diyos, yung bagong langit at bagong lupa. Yun ang permanent discipline ng bagong langit at bagong lupa. Wala nang magnanakaw doon, wala. Basahin natin ang Apokalipsis 21:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Makakapasok doon ang lahat ng masama eh. Karumal-dumal o anumang kasuklam-suklam o kasinungalingan. Yun nga yung salita ng Diyos eh. Yun ang dala-dala nun eh. Ayaw ng salita ng Diyos nung kasinungalingan, nung mga karumihan, nung kasuklam-suklam. Kaya pag nandun ka sa langit, ang ambience yung salita ng Diyos. Wala kang makita magnanakaw. Wala kang makikitang maho-hold up. Wala kang makikitang mapagsamantala. Wala kang makikitang mayayabang. Wala kang makikita sa langit. Yung langit at lupang bago, tinatahanan ng katwiran. Yun mismo yung, it is the representation of all the words of God na itinuro sa atin sa lupa. Doon lang natin, sa bagong langit at bagong lupa, doon lang natin mararanasan yung kasyangaan o yung kalagayan ng mismong bunga ng salita ng Diyos na hindi ka na ron magsisinungaling kasi bawal ng salita ng Diyos magsinungaling. Kaya nagagamit yun for eternity, kapatid. Kasi walang katapusan ng salita ng Diyos. Sana naunawaan mo. Ngayon, yung sinasabi mo, ano pinakamabuting magagawa ng isang taong kaya mo para maligtas? Alam mo, ang magagawa natin pinakamabuti, makipag-cooperate tayo sa Diyos. Kasi kung tayo lang mag-isa ang gagawa, hindi natin magagawang maligtas tayo eh. 15:5 ng Juan.
Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Alam mo, di kailangan makipag-cooperate ka kay Kristo. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Sino ba ang tagapagligtas? Si Kristo. Ano ba gusto ng tagapagligtas? Sabi ng tagapagligtas, sumunod ka sa akin. Pwede, magtatrabaho kang kasunod ni Kristo. Siya ang susundin mo. You will work together with Christ para ka maligtas. Siya tagapagligtas eh. Susunod ka sa kanya, maliligtas ka. 5:9 ng Ebreo. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kanya. Yun, ang lahat ng maliligtas, yung tatalima kay Kristo. Si Kristo, tinutukoy ni San Pablo, nang maging sakdal na siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng nagsisitalima sa kanya. So ang kaligtasan, sa pagtalima mo kay Kristo. Kasi siya gumawa ng kaligtasan na hindi ikaw eh. Siya ang gumawa nun. Kaya lang, kailangan talimahin mo siya, susundin mo siya. Kung ano yung mga pinagsasabi niya, susundin mo. Hindi kagaya sa Lutheran Church, ayaw sundin yung sinasabi ni Kristo. Si Kristo kasi maraming bawal eh. Lahat ng bawal, pampabuti yun eh. Tinan mo sa daan, bawal kumaliwa. One way, mababangga ka nun eh. Bawal kumanan, one way din eh. Tapos sabi, di vagar, slow down. Bakit? Kurba eh. Pag hindi ka nag-slow down, slippery when wet, babaliktad yung sasakyan mo. Madidisgrasya yung hindi susunod. Sa daan, maraming instruction para ikaw ay makarating na ligtas sa iyong paparoonan. Ganun ang pagpunta sa Diyos. Si Kristo may mga bawal, may mga turo, may mga gagawin. Kung susundin mo, yun ang kaligtasan mo. Ang pagsunod kay Kristo ay ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay ang pagsunod kay Kristo sa lahat ng kanyang itinuturo at sinasabi. Naunawaan mo, kapatid na Julian? Opo, salamat po, Brother Eli.